Nasa loob ako ng kwarto ko, 2:00 ng madaling araw. Saradong pintana pero rinig ko ang mga sirena ng ambulansya sa kalsada. Parang may hinahabol, parang may tinatakasan. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang cellphone. Paulit-ulit itong nagva-vibrate. Ayaw tumigil, parang may gustong ipaalala. Hindi pwedeng mangyari to. Isang pangalan lang ang nakita ko sa screen. Janine, pati na si Trisha. Hindi ko na binasa ang kasunod na mensahe. Hindi ko na kailangang malaman kung paano. Alam ko na ang sagot. Tumayo ako at humarap sa salamin. Sa loob ng kwartong iyon, ako lang mag-isa. Pero pakiramdam ko, may nakatingin sa akin mula sa likod. Kasalanan ko to. Kung di ko sana binasa mga baraha, kung hindi ko sana binuksan ng sumpa. Isip na Ligaw Horror. Magandang gabi po, Miss Kate, at sa lahat ng mga kaisip na nakikinig ngayon. Ako po si Janine. Matagal ko pong pinag-isipan kung isusulat ko ba ang kwentong ito. Hindi po ako eksperto sa kababalaghan at wala rin po akong balak manakot. Isa lamang po akong dating estudyante na nadamay sa isang bagay na akala ko'y simpleng katuwaan lang. Kung kayo po ay naniniwala sa tarot cards o kahit sinasabi ninyong pampalipas oras lang ang panguhula, sana po ay pakinggan ninyo ang buong kwento ko. Dahil may mga bagay na kapag sinubukan mong silipin ang hinaharap, siguradong may kapalit. Nagsimula ang lahat ilang linggo matapos ang graduation namin sa kolehiyo. 4 kaming magkakaibigan. Ako, sina Trisha, Mike at Gino. Para mag-celebrate, nagdesisyon kaming magpakasyon sa Baguio ng 3 araw. Siksikan kami sa sasakyan ni Gino habang umaakyat ng Cannon Road. Maaliwalas ang langit. Walang kahit anong senyales na may masamang naghihintay sa amin. Pag-uwi natin dito, may trabaho na lahat, kaya sulitin natin to, ha? Agree. Bawal ang stress. Bawal pag-usapan ng work. Love life, pwede. Tumawa lang kami. Wala kami iniisip kundi pahinga. Gabi na nang makarating kami sa Airbnb. Isang lumang bahay ito sa isang tahimik na bahagi ng Baguio. Malayo sa Session Road. Medyo liblib at walang masyadong kapitbahay. Sa loob, kahoy ang sahig at dingding. May amoy ng mga lumang libro at varnish. Malamlam ang mga ilaw pero malamig ang hangin. Grabe, ang aesthetic naman dito. Parang setting ng horror movie, ah. Biro lang yun noon. O yun ang akala namin. Unang gabi pa lang, nag-inuman na kami. May video okay sa sala, may pulutan sa mesa. Isa-isa namin kinanta ang mga kantang paulit-ulit namin pinatugtog nung college kami. Oh, Diyos ko! Ano ba naman ito, di ba? Tumigil ka na, huy, nakakahiya ka. Masaya kami, kumpleto. Hanggang sa biglang tumahimik si Trisha. Lumapit si Trisha sa isang malaking bookshelf sa gilid ng sala. Doon ko unang nakita ang kahon. Maliit, kahoy at inaalikabok na ang ibabaw. Guys, may tarot cards dito.
Ayun oh. Janine, walaan mo kami. Napatingin silang lahat sa akin. Biglang bumigat ang pakiramdam ko kahit malamig ang paligid. Konti lang alam ko, tinuruan lang ako ng tiyahin ko dati. Katuwaan lang naman to, di ba? Tumango ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong nagsabing mali ito. Binuksan ko ang kahon. Luma ang mga baraha, kupas ng gilid at may amoy parang insenso, parang kandila sa simbahan. Tahimik ang lahat. Simulan mo na. Hinawakan ko ang tarot cards at sa mismong sandaling iyon, naramdaman kong may mali. Hindi sa bahay, hindi sa lugar, kundi sa kung ano ang binuksan ko. Nasa sala pa rin kami ng Airbnb sa Baguio. Gabi na, lampas 10:10. Nakapatay na ang videoke at isa-isa nang nauupos ang ingay ng tawanan. Ang tanging ilaw ay galing sa 2 lampshade sa gilid ng sofa. Umupo kami sa sahig, paikot. Nasa gitna ang maliit na mesa na dati pinagpatungan lang namin ng baso ng alak. Ngayon, dun ko nilatag ang tarot cards. Unahin mo na ako. Feeling ko love life to. Sure ka dyan? Baka future mo agad. Napangiti ako, pero pilit lang. Kahit sinasabi kong katuwaan lang ito, ramdam kong mabigat ang mga baraha sa kamay ko. Parang ayaw nilang hawakan. Si Trish ang unang humawak sa mga baraha. Nakaupo siya sa tapat ko, nakangiti, relaxed. Hindi niya alam na ako kinakabahan na. Pinapili ko siya ng 3 baraha. Tahimik ang paligid nang baliktarin ko ang unang card. The Tower. Biglang nagbago ang pakiramdam ko. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Ano yun? Mukhang cool ah. Ang tower ay simbolo ng biglang pagbagsak, aksidente, trahedya, mga pangyayaring hindi mo kontrolado. Napalunok-laway ako bago ko binaliktad ang 2 baraha. 3 of Swords, isang pusong tinutusok ng 3 espada. Heartbreak, sakit, pagkawala. Ay, grabe Trish. Heartbroken ka raw. Binaliktad ko ang huling card. Death. Tahimik ang lahat. Uy, huwag kang ganyan. Hindi literal yan. Diba? Tumungo ako agad. Hindi, change lang yan. Transformation. Pero habang sinasabi ko yon, sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Si Mike ang sumunod. Masaya pa rin siya. Parang walang nangyari sa reading ni Trisha. Oh, ako na. Tignan natin kung yayaman ako. Pinili niya mga baraha na mabilis. Parang laro lang. Binaliktad ko ang una. The Devil. Ang Devil ay simbolo ng pagkaalipin, bisyo, obsession, pagkawala ng control. Ako na to Aminado. Tumawa sila, pero ako, hindi. Ang 2 baraha, 9 of Swords. Isang taong gising sa gitna ng gabi, hinahabol ng sariling isip. Takot, bangungot, pagkabaliw ng isip,
Parang ang bigat naman yan. Huling baraha, The Hanged Man. Sakripisyo, pagkabitin, pagbitaw sa buhay na alam mo. Hindi na ako nagsalita. Si Gino ang huling nagpahula. Tahimik lang siya, seryoso. Siya ang pinaka-introvert sa amin. Siya rin ang may pinakamaraming tinatago. Pinili niya ang baraha ng maingat. Unang card, Judgment. Paghusga, pagsingil sa nakaraan. Ikalawa, Five of Pentacles. Kahirapan, pagkawala, pag-iisa. Ang huli, Death, reversed. Hindi ito pagbabago. Ito ang pagtanggi sa pagbabago. Pagkapit sa sakit. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ako agad sumagot. Stress lang to. Lahat tayo stressed. Habang nagbibiro sila, nakatingin ako sa mga baraha sa mesa. Doon ko napansin, wala ni isang positive card. Puro babala. Tama na, tigilan na natin to. Uy, ikaw lang yan. Takot ka lang. Tinipon ko ang mga baraha. Nanginig ang kamay ko. Isinara ko ang kahon at ibinalik sa bookshelf. Sinabi kong wala lang iyon. Impluwensya lang ng alak, ng pagod, ng imahinasyon. At naniwala naman sila. Habang paakyat kami sa kwarto para matulog, may isang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Paano kung hindi lang hula ang pinasa ko, kundi isang paalala ng mangyayari? Kinabukasan, umaga na sa Baguio. Nasa labas kami ng Airbnb. Nagkakape habang pinapanood ang hamog na unti-unting nawawala sa paligid. Kung may bigat mang natira mula sa tarot reading kagabi, tinabunan na iyon ng sikat ng araw. Parang normal lang ang lahat. Janine, tingnan mo to. Ang ganda ng view, no? Sabi ko sa inyo good vibes talaga dito Tumango ako, pero sa loob ko, hindi pa rin nawawala ang kaba. Makaraan ng 3 araw, natapos din ang bakasyon. Bumaba na kami ng Baguio. Balik sa kanya-kanyang bahay. Balik sa realidad ng kanya-kanyang pamilya, trabaho, at pagiging responsible young adults. Habang umaandar sa sakyan pababa ng bundok, napatingin ako sa likod. Sa bahay na minsan lang namin tinuluyan, pero pakiramdam ko'y may iniwan kaming bahagi ng sarili namin doon. Lumipas ang ilang linggo. Maayos naman ang lahat. Nasa kwarto ko sa bahay namin sa Quezon City. Nag-a-apply ng trabaho online. Pilit ibinabalik ang sarili sa normal. Hanggang sa tumunog ang cellphone ko. Hello? Janine, si Mike. Na-aksidente si Mike. Tumayo ako bigla. Parang may kung anong humila sa dibdib ko, pababa. Ha? Ano? Saan? Ano nangyari? Aksidente sa motor, sa Commonwealth. Dumulas daw ang gulong. Pero ang bilis ng pangyayari, ang lakas ng impact. Bumalik sa isip ko ang baraha. The Tower.
Nasa ospital na kami somewhere sa Quezon City. Typical na amoy disinfectant ang hangin. Maliwanag ang ilaw, pero madilim at mabigat sa pakiramdam. Nakahiga si Mike sa kama. May benda ang ulo, may tubo sa braso. Janine, Lumapit ako sa tabi niya. Nanginginig ang kamay ko. Okay ka na. Ayos ka na. Ngumiti siya ng pilit. Alam mo, ang weird no? Bigla na lang may tumawid. Pero parang hindi tao. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung aksidente lang ba iyon o simula na ng hula. Nakasurvive si Mike, pero hindi na rin siya bumalik sa dati. Matagal siyang nakakonfine. Hindi na siya makapagmotor. Hindi na siya makatulog ng maayos. At gabi-gabi, kapag tahimik na ang paligid, may naririnig akong parang paghampas. Hindi ko alam kung galing sa labas o sa alaala ko lang. Isang linggo matapos ang aksidente, pinuntahan ko si Trisha sa apartment niya sa Maynila. Hindi na siya sumasagot sa chats ko. Pagbukas niya ng pinto, namutla ako. Trish, okay ka lang ba? Narinig mo rin ba? Magulo ang apartment. May mga papel sa sahig, salamin na basag, kortinang nakasara kahit tanghali. Anong naririnig mo? May bumubulong gabi-gabi. Kinagabihan, naupo ako sa kama ko, mag-isa, habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga baraha. The Tower, aksidente, Nine of Swords, bangungot, pagkabaliw. Hindi pa tapos. At dun ko naintindihan. Isa pa lang ang natutupad. Isang maulang gabi, mag-isa ako sa kwarto ko. Tahimik, maliban sa ilaw ng laptop ko, madilim ang buong paligid. May message si Gino. Janine, si Trisha. Naglalakad daw sa labas ng condo nila kaninang mga 2:00 na madaling araw. Walang tsinelas, basa ang buhok at parang wala sa sarili. Kinabahan ako. Tinawagan ko siya agad at nag-video call kami. Gino, nasan ka? Nandito ako sa tapat ng condo ni Trisha. Kaso ayaw akong papasukin eh. Pero, tignan mo to. Pinakita niya ang phone niya. Sa video, nakita ko si Trisha. Nakaupo sa sahig sa may driveway. Basa ang buhok, nakatitig lang sa poste ng ilaw. Parang walang laman ng mata. Anong nangyari sa kanya? Wala raw siya maalala. Sabi niya may narinig siyang tabang mula sa kwarto niya. Pero di pa mag-isa lang siya dun. Kinabukasan, pinuntahan ko si Trisha. Pinapasok ako ng building guard. Dahil umaga pa lang, tinatawagan na siya ng pamilya niya, pero hindi sumasagot. Pagpasok ko sa kwarto niya, napahinto ako. May mga papel sa sahig, mga drawing ng kung ano-anong simbolo, tarot cards, mata, madudugong kamay. May mga salamin na tinakpan ng tela. At sa dingding, may mga salitang paulit-ulit. May kapalit, may kapalit, may kapalit. Nasa loob siya ng banyo, nakaupo sa tiles. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya galit. Pero parang wala na siya ron. May lalaki sa panaginip ko. Wala siyang mata. Pero gusto niya akong kausapin. Trish, kailangan mo magpahinga.
tawagan natin si Tito. Punta tayo sa... Ayoko. Ayoko ng ospital. Ayoko ng gamot. Hindi sila ang problema. Anong ibig mo sabihin? Tayo. Tayo ang problema. Kinagabihan, nakahiga ako sa kama pero hindi makatulog. Ang isip ko, naglalaro sa mga nangyari. Biglang nag-message si Trisha. Janine, pag may nangyari sa akin, huwag mo akong sisisihin. Tinawagan ko siya. Hindi sumagot. Sinundan ko ng voice message. Ilang oras akong gising, hinihintay siyang mag-reply. Hindi na siya nagparamdam. Kinabukasan, sinundo ako ni Gino. Wala pang 7:00. Hindi siya nagsalita agad, pero kita ko sa mukha niya may hindi magandang nangyari. Nasaan si Trisha? Wala na siya, Janine. She was found dead in her room. Parang sumabog ang tenga ko. Hindi ko na rin narinig ang sumunod niyang sinabi. 3 of Swords, heartbreak, pagkawala, pagkamatay. Sa burol, nakatuyo ako sa harap ng kabaong ni Trisha. Tahimik, walang nag-uusap. Puno ng bulaklak ang paligid, pero wala ni isang makapagsalita. Wala siyang iniwang sulat. Wala rin paalam. Pero ako, alam ko na ang dahilan. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Umiikot sa isip ko ang bawat baraha, ang bawat hula, ang bawat tawanan. At kung tama ako, mas matindi ang mga mangyayari. Ilang araw matapos ang burol ni Trisha, nagdesisyon akong umalis muna ng Maynila. Pumunta ako sa probinsya, sa Pandi, Bulacan. Doon nakatira ang tiyahin kong si Tita Den, ang unang nagturo sa akin ng tarot reading nung bata pa ako. Sa lahat ng tao, siya lang maaaring makaintindi. Janine, anak, abat biglaan yata ang pagpunta mo dito. Mukhang may dinadamdam ka. Tita, kailangan ko kayo makausap. Niyakap niya ako. Hindi ko napigilang umiyak. Niyakap niya ako ng mahigpit, parang alam na niya. Habang umiinom kami ng salabat sa kahoy na mesa, sinabi ko ang lahat tungkol sa Baguio, sa mga baraha, sa mga kaibigan ko, sa pagkamatay ni Trisha, sa aksidente ni Mike. Tahimik si Tita Del. Nakatingin lang siya sa tasa. Tita, yung tarot cards na nakita namin, hindi ko alam kung bakit iba ang pakiramdam. Hindi yun yung cards na ginagamit natin noon. Hindi talaga. Tumayo si Tita at lumakad patungo sa lumang aparador. Binuksan niya ang pinakailalim na drawer. May inilabas siyang itim na envelope. Lumang-luma, parang mula sa ibang panahon. Iyan ang sinasabi mong deck, di ba? Tumango ako. Hindi ko alam kung paano napunta yon sa Airbnb. Pero sigurado ako, iyon ang parehong baraha. Hindi akin ang barahang iyan. Hindi ko yan minana. Hindi ko rin yan binili. Saan galing? Isa sa mga estudyante ko dati, si Alma. Bigay sa kanya na lalaking banyaga na nanguhula sa Quiapo. Laging may kasamang dasal sa Latin bago bumasa ng baraha. Pagkatapos ng 2 linggo, nagpakamatay si Alma. May ilang uri ng tarot cards na hindi dapat ginagamit. Yung mga hindi basag ang kapangyarihan. Yung ginamit para tumawag ng higit pa sa hula.
May mga barahan na hindi para sa tao, para sa espiritu. Kapalit na sagot ay buhay. Tita, ibig sabihin, sumpa talaga? Hindi lahat ng bumabasa ng baraha ay sinasapian. Pero kapag ang binasa mo ay patungkol sa hinaharap ng iba at ginamit mo ang baraha na nilikha, kukunin ng anino kung sino ang pinakamarupok. Napayuko ako. Hindi ko alam kung ano ang mas mabigat, ang katotohanan o ang pagkakamali ko. Nasa na ang baraha? Iniwan namin sa bookshelf sa Airbnb. Bumalik ka roon. Hanapin mo. Sunugin mo. Kung hindi mo kaya, lumayo ka sa mga naiwan. Hindi mo alam kung sino ang susunod. Pag-uwi ko sa bahay, hinanap ko ang lumang reading notes ko. Nakatago sa isang notebook ang drawing ng huling baraha ni Gino. Death Reversed. Hindi ito pagbabago, hindi ito katapusan. Ito ang paulit-ulit na paghihirap habang kumakapit sa mundong dapat iniwan na. At kung tama si tita, ako ang bumasa, ako ang nagsindi. Pero hindi ako papayag na sunugin ng apoy. Lumipas sa mga araw, naging linggo, naging buwan. Nasa loob lang ako ng kwarto ko sa Quezon City. Sarado ang kortina kahit tanghali. Hindi ko na alam kung anong araw na. Hindi ko na rin binubuksan ang cellphone ko maliban kapag kailangan. Sa bawat pagmulat ko ng mata, iisa lang ang tanong sa isip ko. Sino ang susunod? Paulit-ulit kong naririnig ang tunog ng mga baraha. Kahit wala naman. Kahit wala na sa paligid ko. Sa tuwing pipikit ako, bumabalik ang mesa sa Airbnb sa Baguio. Ang ilaw, ang tawanan, ang kamay kong nanginginig habang bumabaliktad ng baraha. Katuwaan lang yun. Pero hindi na ako pinakikinggan ng konsensya ko. Isang umaga naglakas loob akong buksan ang cellphone ko. May mga missed calls, may mga messages. Lahat galing kay Gino. Pero ang huling message niya, 3 araw na ang nakalipas. Janine, parang di na ako makakaalis sa lugar na to. Parang may humihila sa akin pabalik. Hindi ko alam kung lugar ba ang tinutukoy niya o isip niya. Nasa loob ako ng banyo. Nakaupo sa sahig habang umaagos ang tubig mula sa shower. Hindi ako naliligo. Hinahayaan ko lang itong bumagsak. Parang gusto kong matunaw. Bigla akong humagulgol. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagsisisi. Kung ako na lang sana, kung ako na lang ang kinuha. Isang hapon, matapos ang ilang buwang hindi ako nagpapakita sa kahit kanino, may nag-message sa akin. Isang dati kong kaklase sa college, si Mara. Janine, alam kong ang bigat ng pinagdadaanan mo. Gusto mo bang magsimba minsan? Kahit upo ka lang, walang pilitan. Hindi ako reliyosa. Matagal na akong hindi nagsisimba. Pero sa puntong iyon, wala na rin akong mahawakan. Tumango ako. Linggo ng umaga, nasa loob ako ng isang maliit na simbahan sa Quezon City. Hindi ito katedral, simple lang, kahoy ang upuan, tahimik. Umupo ako sa pinakadulo, parang bisita, parang hindi kabilang. May mga bagay tayong hinahanap na hindi talaga para sa atin. Kapag sinubukan natin silipin ang hinaharap sa parang hindi tama, may kapalit yun. Napatingin ako sa harap, parang ako ang kinakausap. Nasusulat sa Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 12. Huwag kayong sasangguni sa manghuhula o sa mga kasagawa ng pangkukulang.
sapagkat kasuklam-suklam sa Panginoon ang mga gumagawa ng mga ito. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakot, pero bawat salita parang dumidikit sa balat ko. Pagkatapos ng misa, hindi ako agad umalis. Lumapit ang pastor sa akin. Mukhang mabigat ang dinadala mo, Iha. Kasalanan ko po, may mga nasaktan, may namatay. Hindi siya nagtanong ng detalye, umupo lang siya sa tabi ko. Hindi lahat ng sugat ay agad nag-iilom. Pero may mga pintong mas ligtas isara, kaysa pilitin pang buksan. Nung gabing iyon, unang beses akong nakatulog ng walang masamang panaginip. Alam kong hindi pa ako magaling, pero sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may katahimikan. Hanggang sa tumunog ang cellphone ko. Isang pangalan ang lumabas sa screen, Gino. Kung may liwanag bang nagsisimula, may aninong ayaw pa ring bumitaw. Nasa kwarto ako, tahimik, patay ang mga ilaw. Tanging liwanag lang ay galing sa cellphone ko at sa pangalang kumikislap sa screen. Gino. Matagal bago ko sinagot, parang alam ko na kahit anong marinig ko, huli na. Hello? Janine, nandito ako sa Baguio. Habang nagsasalita siya, alam kong nasa isang mataas na lugar siya. Narinig ko ang hangin, malakas, walang hadlang. Bakit ka nandyan? Uwi ka na, pupuntahan kita. Di ako makaalis dito, Janine. Parang may bumubulong. Sinasabi niya, hanggang dito na lang daw ako. Pinikit ko ang mga mata ko. Sa isip ko, bumalik ang huling baraha. Death reversed. Gino, kasalanan ko to. Ako ang pumasa ng baraha. Ako ang... Alam ko. Simula ng gabing yon, parang hindi na ako gumagalaw. Trabaho, bahay, tulog, paulit-ulit, walang dulo. Narinig ko ang mga yabag niya, papalapit sa gilid. Gino, huwag kang makinig sa bulong. Hindi mo kailangan tapusin ang buhay. Yun nga ang problema, Janine. Ayaw nitong matapos. Huminga ako ng malalim. Inalala ko ang sinabi ng pastor na may mga pintong mas ligtas isara. Makinig ka sa akin. Manalig ka sa Diyos. Mas makapangyarihan siya kesa sa kahit sinong nilalang. Labanan mo ang mga narinig mo. In Jesus' name. Walang kayang tumalo sa mga salita niya. Panghawakan mo yun. Salamat, Janine, sa pagsabi ng totoo. Natapos ang tawag. Nakaupo lang ako sa kama. Hawak ang phone. Hinihintay ang tunog na hindi na dumating. Pinilit ko siyang hanapin. Wala siya sa bahay. Hindi na rin siya makontakt. Hindi ko alam kung tumalon ba siya. Hindi ko alam kung umalis siya ron. At marahil, hindi ko na kailangang malaman. Pagsapit ng umaga, walang balita, walang headline, walang mensahe. Isang araw, 2, 1 linggo, hanggang sa tumigil na rin akong maghintay. Hanggang 1 linggo, habang nasa Sunday service ako, may biglang umupo sa tabi ko. Isang pamilyar na presensya. Si Gino. Maaliwalas ang aura niya at ngumiti sa akin. Tumulo na lang ang luha ko, Miss Kate, at niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat, Janine, at hindi mo ako binitawan. Huwag ka sa akin magpasalamat. Sa Diyos, Gino, sa Kanya ka magpasalamat. Magmula noon, mas lalo kami naging close ni Gino. Madalas pa rin akong bumalik sa simbahan at minsan nakakasama ko si Gino para magsimba. Nagdadasal ako hindi para humingi ng sagot, kundi para tanggapin na may mga tanong na walang kasagutan. Hindi na ako bumalik sa tarot cards.
Hindi ko na rin hinanap ang barahang iyon sa Airbnb. May mga pintong binuksan ko noon na pinili kong wag nang lapitan muli. Kung nakikinig ka ngayon at iniisip mong subukan ng panghula kahit katuwaan lang, ito ang tanong ko sa iyo. Handa ka bang panagutan ang lahat ng posibleng mangyari? Maraming salamat Miss Kate at sa Isip na Ligaw sa pag-feature ng kwento ko. Keep it up, more power, and God bless. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like at mag-subscribe ka na. At kung may sarili kang creepy na karanasan, i-share mo sa amin. isipnaligawhorror@gmail.com. Hanggang sa susunod na lagim. Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.